mo yan, isave mo yan, at protektahan mo yan. Yon ang turo natin. Dahil walang ibang gagawa niyan sa sarili mo, kundi ikaw mismo. At ang turo nga natin, kailangan meron tayong solid financial foundation. Properly protected tayo. Wala tayong utang, may emergency funds, at may tamang investments. When it comes to investment, ang tinitingnan natin dito, real estate, pang-college fund ng mga anak natin, o pang-retirement fund, memorial plan, stock market, and mutual funds. So, bakit natin yaan kailangan i-build? Kasi po may tatlong stages lang po sa buhay natin. From noong ipinanganak tayo hanggang nag-20 years old tayo, that's our learning stage. Ang dami natin nag-aral, tapos magkaroon ng mga broken heart, or diba, gano'n, nagpakasal ng iba sa early age. So, ang daming natutunan nating lessons sa buhay niyan. Pero 30 to 60 years old, yun ang 20 to 60. So, 40 years na kinoconsider na productive years natin. Pero, during this time, ang alam lang po natin, magtatrabaho tayo para kumita tayo. Aasa lang ba tayo sa ating buwan-buwan na sahod? Tapos, antayin talaga natin na mag-60 years old bago mag-retiro. 60, to ilang years lang pa na retirement na natin. At after that, talagang back to the Lord na. Ang iba nga, hindi pa nakarating dyan. Kailan tayo mabubuhay na we will just be relaxing. We will just be enjoying the time with our family because we have passive income. So dito po, dapat sa mga between 20 to 30, kung nalaman lang natin po ng mas maaga-aga, no? Ginawa na sana natin na hindi lang tayo magkaroon ng active income, kundi magkaroon pa ng passive income. Dapat po, tanggalin na natin ang man at work. Dapat nag-level up na tayo between 22 during our productive years. Dapat inumpisahan na natin money at work also. So paano ba yan? Para pagdating natin ng 60 or even earlier, abay, money na lang is working. Hindi na ang katawang lupa natin magtatrabaho. Enjoy na lang tayo with the interests of our investment. So, the future po is in our hands. Wala po sa future. Ang future natin, hindi gagampanan yan ng ating employer, hindi ng ating government. Ikaw po mismo ang gagawa niyan by being your own money manager. So, para maintindihan natin yan, ano pang gusto mo? Yung pera na ang nagtatrabaho para sa'yo or ikaw itong nakukupa na para lang kumita ng pera? Para maiwasan natin itong sitwasyong itong nakukupa na para lang makapaghatak ng pera, is that we need to understand how money works and learn how to make money work for you. So, paano po yan gagawin? Dapat po may tamang savings tayo. At ito, nilalagak natin sa tamang investment vehicle. The amount saved when all expenses is subtracted from the current income in any given period of time. Dapat po, mali kasi ito na tsaka ka na lang mag-save kung may matitira doon sa mga expenses mo. Dapat po, magtabi ka muna bago mo kumuha ng anong gagastusin. Pagdating ng pera mo ng sahod, magtabi ka na ng savings. Pag natabi mo na ang savings mo, tsaan ka na magkukuha ng gastusin mo, ng para sa mga bills. Kasi kung pagdating ng ating pera, labas agad. Kasi yun lang naman ang alam natin na pag may pera, igagasta natin. Ano kaya ang ma-save natin? Ano ang ma-invest natin? Diba? Ang kadalasan kasing ginagawa ng mga poor mindset, maling-mali po. Kaya kinokorek. Guilty din po ako kasi ganito man din ako dati. Noong hindi pa ako na-educate ni IMG. Na pagdating ng sahod ko, hala, one day millionaire. Pag may matira, may savings. Pero kung walang natira, walang savings. So anong mangyayari sa akin? Pag dahil palagi akong merong mga unlimited na mga gastusin. Paano kung limited lang ang aking sahod? Wala talaga akong magiging savings, di ba? So, dapat po makorek natin para iwasan natin na nakukupa na tayo,
magtatrabaho pa rin tayo, di ba? Kaya tayo yung nagtuturo, lalong-lalo na sa mga mas bata-bata pa na sana makorek na natin ang ating wrong saving formula. Palitan natin kung paano nag-iisip ang mga mayayaman. Kasi po, kung ganun po ang ating formula, ang ating ginagawa no pagdating ng pera, mga ilang taon na ba tayo nagtatrabaho? Magkano ba ang ating annual income? Magkano na ang kinita natin? May ipon na ba tayo? Kasi nga po mali ang saving formula na ginagamit natin. Sabi nga dito sa mga ka-IMG natin, hindi kasi hindi mo dapat ipagyabang ang kalaki ang iyong sahod kung wala ka namang naitabi, di ba? Kasi walang saysay na ang laki-laki ng kita ko dito sa Saudi Arabia, pag uwi ko sa Pilipinas, palamunin ako ng aking mga kapamilya dahil wala akong maiuwing savings. So ano po ang tamang formula? Ito po ang formula na dapat gamitin natin ha. Pagdating ni income, magtabi na tayo ng ating savings. Tapos, tsaka tayo maggagasta. Di ba? So, kasi dapat nga daw, marunong tayong mamaluktot pag maiksi ang kumot. Kaso lang kasi, kadalasan din natin pag tumaas ang sahod, tumaas din ang standards of living, di ba? Dapat tataas ang ating standards of being a blessing, di ba? So, kung ito po ang ating formula, tama po yan. Kasi you pay for yourself first dahil nagtabi ka na para sa pagtanda natin. Pero ano po ang highly recommended natin? Para po dapat mayroon tayong we will be living in abundance. Dapat po, we have to understand the abundance formula or the prosperity formula kung saan dagdagan lang natin yung correct na formula, dagdagan natin na maglagak tayo ng 10% na ibalik natin sa Panginoon for our tithes, for our love offering. Para po, mas mabibless tayo ni God dahil binabalik natin lagi sa kanya dahil naniniwala tayo na lahat naman ng natanggap natin ay galing sa Panginoon, di ba? So saan natin dapat ilalagak ang ating pera? Sabi ko nga, usual practice natin nasa bangko lang, di ba? So tayong mga may bank accounts, naramdaman nyo na ba na dumupli ang inyong pera sa bangko? Naramdaman nyo na ba kung ilang thousands na ang nalagak nyo sa mga banks natin at magkano na ang tinubo ng inyong pera? Pag-deposito nga natin, di ba? Hindi nga tayo nabibigyan ng trust nila sa ballpen nila. Nakatali talaga doon sa teller, no, ang ballpen. Pero ikaw, nag-iwan ng limpak-limpak na salapi. Pagkatalikod mo pala, ini-invest na ito nila sa mga iba't ibang investment vehicle. Bakit hindi natin gagawin ito na tayo na ang maglagak? Ang iiwan natin sa bangko ay yung pang-emergency funds lang natin. Bakit? Dapat ang emergency funds natin naka-passbook ha, hindi naka-ATM. Kasi pag may sale, baka makaskas natin yun. Wala nang saysay ang ating emergency funds. So, pero po, sa bangko po, ang natin, magkano ang tinubo lang doon? Dapat po alamin natin saan pa tayo dapat maglagak ng ating pera so that we can really grow our wealth through the correct and proper investment. So, what is an investment ba? Ito po ay asset that is purchased with the expectation na it will generate an income or appreciate in the future. So, kung maglalagak ako ngayon ng pera sa isang mutual fund or sa isang stocks, dapat po, expectation ko is tutubo ito. Ang tanong, ilang taon maramdaman ko ang tubo ng pera? Depende po kung saan tayo maglalagak. Ang pinaka-first nating i-assess kung mag-i-invest tayo, ano ba ang investment horizon ko? Hanggang kailan ba ako pwede mag-parking ng aking pera na hindi ko to gagalawin hanggang mag-appreciate ito?
emotional ba ako? Kasi kung emotional ako at makita akong namumula na ang aking stocks, baka i-withdraw ko yan. Hindi, alamin natin kung moderate lang ako, kung ano ako, aggressive pa ako, or kung ano lang talaga ako, conservative. Kasi kung conservative ka, abay, mas i-recommend natin ang bond fund. Isa-isa natin yan i-differentiate ha. So, bakit pa tayo nag-i-invest? Because we want na kikita tayo. Pero dapat po, we need to understand inflation. Ang paglagat natin ng pera, dapat ma-offset niya ang tubo ng inflation rate natin. Kasi kung sa bangko lang tayo, na ilagay na lang natin 1%, ang inflation rate kung nasa 4.17 last year, lugi na tayo ng 3.17%. So dapat maghanap tayo ng investment vehicle na mabit natin si inflation. Because inflation is generally increasing in the price and it will fall the purchasing value of your money. Kaya nga, kung ang 20 dati, enough na sa akin para sa aking paon, kasama na ang pamasahe, anong year ka? Ano na po, Titas of the Manila, di ba? Pero ngayon, ang 20 pesos, enough pa ba? Kulang na nga, di ba, para sa pamasahe alone. Kasi po, lumiliit ang value. No wonder, ang 20 pesos sa atin, coin na lang. Di ba? Oo, kasi nga, as we, the rule of money is changing. Kaya kasi na, dahil sa inflation. So, dapat, ang paglagak natin ng pera, makikita natin na ma-overcome pa natin ang inflation dahil with that, talagang alam natin, may tubo pa ang pera natin. Second po is to achieve our financial goals para tayo, bakit tayo nag-i-invest? Kasi nga gusto kong pagdating ng panahon, 50 pa lang, makapag-retiro na ako. O di kaya, after ko sa retirement ng 50, makapag-tour around the world pa kami. Yung ganon. So, maglalagak ka ng pera kung saan tutubo ito para makapag-generate ng interest at doon ka lang kuha dahil magiging extra mo na to, hindi na lang ito ang pera na para lang pang survival, di ba? So, ang kailangan po pag mag-invest tayo, disiplina. Oo, saan pa tayo makakapagbili ng disiplina? Kasi napaka-weak natin sa mga temptations, no? Dapat po, we find the right investment na suited po kung ano ako, kung ano ang financial goals ko, kung ano ang mga capabilities ko. Kasi baka maglagak lang ako ng lagak, wala na pala akong pambili ng grocery kasi ang gusto kong di ba? So, i-balance po natin. Kaya kailangan po ang tamang disiplina dito. Next, para po sa magkaroon tayo ng investment, intindihin natin, ano ba ako? Pwede na ba akong maging piloto o kailangan ko pasahero lang muna? Kasi kung hindi pa tayo masyadong hinog at hindi nakakaintindi, at while learning pa lang tayo, mag-umpisa tayo sa pagiging pasahero. Huwag tayong didiretso na tayo agad ang piloto, baka hindi tayo makapag-landing, di ba? So, ang types po ng ating investment, pwede po direct, pwede indirect. Ang direct, kung ikaw na yung driver. Ang indirect, ikaw yung pasahero. So with the direct investment, these are those investor na nagka-own sila ng particular assets nila, like ginagawa na nila yung MyTrade, Call Financial, yung mga ganon, or sa mga government at corporate funds. Pero sa indirect po, dumadaan sila sa mutual fund. Kaya nga ang turo natin ito sa IMG. First level of investment natin is yung Kaiser. Bakit? Nandun na ang pang-healthcare mo, pang-life insurance, at may investment na. Tatlo na kaagad doon sa ating solid financial foundation. Ang gagawin na lang natin na personal, maglinis ng utang, at mag-develop ng emergency funds. Now, doon sa investment, para madagdagan natin, so that we will be really growing old with style dahil mag-living on investments na tayo, dagdagan natin yung 2% na financially independent doon sa mga senior citizen. Dapat may lagak tayo ng additional investment. Second level natin is through mutual funds.
yung indirect investment. Para once nag-aaral tayo, alam na kasi ano natin doon sa mga iba't ibang mutual fund broker. Pag naintindihan mo na talaga paano ba ito laruin doon sa PSE, paano ko pa aabangan? Baka kasi kung kukurap ako, hindi ko makita na na pala, na kumikita na pala si Jollibee, dapat ibenta ko na ang shares ko dito. Yun po kasi direct investment, direct ka na sa stocks, that's your third level of investment. Okay? So ano yung mutual funds? Ito po yung mga investments kung saan maraming mga investor. Tapos nagkaroon ng pool of money at ilalagak ito ng isang mutual fund broker sa iba't ibang iba't ibang mga blue chip companies kasi sila yung may alam at naintindihan nila ang galawan sa PSE. So kung si Eric may 1,000, ako may 1,000, si Sir Juanito may 1,000, si Ma'am Bernadette may 1,000, si Ma'am Melinda may 1,000, 5,000 na. Kaysa naman pupunta ako sa Jollibee, Jollibee may 1,000 ako dito, bibili ako ng shares sa iyo. Papansinin ba ako ni Jollibee? Hindi. Pero baka pansinin ako ng security guard. May baliw dito, bibili ng shares ng sa kanyang 1,000. Ang makaya na lang nito, chicken joy lang ng isang packet, di ba? So, ganun ang nangyayari sa mga direct investment at indirect investment. So, sino ang magkaroon ng mga shares? Hindi kaming 5 na nagbibigay ng 1,000 dahil nagiging 5,000 na nadagdag nila doon sa iba't ibang mga naglagak pa ng pera. Di nagiging ilang bilyon ang nalikom. Hindi i-distribute ito ngayon sa 10 pa or 25 na mga blue chip companies. So sa aking 1,000, nagkaroon tuloy dahil naging rider ako doon sa mga iba't iba dahil nagkaroon ng pool of money, no? Nagkaroon ako ng share sa kunti sa Jollibee, sa 7-Eleven, sa PTO, sa BPI, sa iba't ibang mga blue chip companies. O di ba? Hindi lang ako consumer, kundi pa ako? Investor. So ito yung mga direct stocks. Ikaw ang mag-monitor. Ano itong galawan na every second nagpapalit ang figure dito? Anong oras ba magbubukas ang PSE doon sa atin sa Pilipinas? Dito mga 9, 9:30. Anong oras yan dito sa Saudi Arabia? Gigising ka ng maaga, ipaantok-antok ka. Hindi mo na malayan, bumagsak pala ang presyo ni Jollibee. Dapat pala bumili ako ng mas maraming shares, di ba? So, representation of the smallest piece and ownership in the company pag may direct stocks ka. You use these companies to raise money for capital and expansion, di ba? Ngayon, ito po ay tinitrade natin sa mga stock market like PSEI or Philippine Stocks Exchange, di ba? Ngayon, ito po mga examples sa mga stocks na tinitrade doon sa SM, yung Ayala, yung mga Jollibee, BPI, BDO, Mega World, mga dami po yan. Kasi po sa atin, mga 30 po, mahigit ang ating dapat balagakan sa isang mutual fund. So the Philippine Stock Exchange po, or sa Pilipino pa ay pamilihang sapi ng Pilipinas. Diba? It's the National Stock Exchange in the Philippines where na-create po siya noong 1992 dahil nag-merge po. Dahil separate entity to dati si Manila Stock Exchange at si Makati Stock Exchange. Pero nag-merge silang dalawa. Ang naging bagong pangalan na nila noong 1992 is Philippine Stock Exchange. Na-include po dito yung iba't ibang mga forms and exchange kung saan nag-operate pa po ito noong 1927. O di ba? So, Philippine Stock Exchange Index is a stock market index in the Philippine Stock Exchange consisting of 30 companies. Tinitingnan nila ano pa yung mga magaganda ang performance para doon tayo makikibili ng shares ng mga stocks nila. So part owner ka pag may stocks ka, diba? Kasi shareholder ka. No wonder kung meron ka na nito at member ka na ni IMG at marami kang mga naglalaga ka sa iba't ibang mga investment vehicle. Abay, maya-maya lang may mga invitation ka na. As a matter of fact, noong
October 1, nag-ano kami sa Atram, mga shareholders meeting, mag-vote ka ng ano. Ang ganda po ng ano, nakasama ka dahil shareholder ka. Now, ano pa itong mga big companies na kasama natin? Ito lang naman po, Ayala Corporation, mga Abuetes, mga Alliance Global, Ayala Land, BDO. Bakit po Ate Che naka-highlight, naka-cross itong si Semirara Mining? Bumagsak po kasi dahil sa ano ngayon sa sitwasyon sa ano no sa market dahil sa pandemic, bumaba po ang ano nila. Kaya natanggal po si Semirara Mining. Dati po malaki dahil siyempre mga mining companies no. Anong pinalit niyan para buo pa rin ang 30? Saan pa yung ano, mga alak-alak na yan? Mga pundador, mga ganun. Anong kumpanya yan? Yun na po ang pamalit dyan. O, honey, ikaw yung palainom dati. Anong kumpanya yan? Yung mga fundador, mga ganun. So sila na po ang nakalagay dyan as pang 30th natin na company na may mga shares tayo. So, gusto nyo ba na hindi ka lang kakain sa Jollibee? May shares ka pa. Ano ba ang JJ Holdings? Hindi yung mga Cebu Pacific, mga Robinsons, o di ba? Ano ba yung mga, ano, na pag-uwi mo, libre ka lang ng Red Horse or ano, San Miguel, bakit hindi ka bibili ng shares sa San Miguel, di ba? So ito yung mga iba't ibang companies sa Pilipinas na pwede na tayong bumili ng shares. Dati po, mga mayayaman lang ang maka-afford. Kasi malaking amount man ang kailangang initial. Tapos, malaking amount din para makapag-top up ka every month. As a matter of fact, noong sumali ako dito, 2014, 5,000 pa po ang initial na investment. Pero pati top up, 5,000 pa po. Buti na lang, this year, effective January, 1,000 na lang po. May shares ka na sa mga companies na ito. At ang top up, 500 pesos na lang. Kasi nga, kailangan natin na kahit yung mga tricycle driver, yung mga nagbebenta sa mga karinderya, yung mga kargador sa Divisoria, is pwede na makapag-invest. Ito yung kagandahan dito sa IMG. Kasi po kung empleyado po tayo, para mag-apply tayo sa work, abay, kung sino-sino pang magre-review, no, hahanapan tayo ng credentials para lang tanggapin sa kumpanya nila. Dito po sa IMG, even kung ano man ang kurso mo or wala ka mang tinapos or gaano kalaki ang sahod mo or gaano kaliit, wala pong ano sa atin dito. As long as you will have that 100% commitment na gusto mong mabago ang iyong buhay. Yun ang bakit special si IMG. So, how we will earn money with stock investing? So, unahin po na natin, ano yung capital appreciation? So, sa stock price po, nag-a-appreciate po yan siya. For example po, si Ayala Land, no? Noong 2001, piso pa lang ang presyo niya. Pero ngayon po, 34 pesos na po. So kung noong 2001, nag-umpisa na ako at bumili na ako ng 1,000 ka shares niyan, magkano lang ang pinuhunan ko? Pero kung i-times ko ang 1,000 shares with the 34, ang laki na ng tubo ko. Ganun po ang purpose ng ating pag-i-invest. Si Jollibee, noong nag-umpisa noong 2001, 6.87. Pero ngayon, 140. Pero kung pinenta natin ang ating shares noong 2019, 320 po ang presyo per share ni Jollibee. Just because of pandemic, bumalik siya sa 140. So, mas affordable na. Ganito po dapat ang ano natin kasi baka matakot tayo makita, kung 320 ang nating presyo na ni Jollibee, tapos biglang bumaba ngayon ng 140, bumaba pala ang shares ko. Tapos ang pera ko ng value, yes po, kung bumaba ang stocks. Kaya nga dapat intindihin natin at huwag tayong maging emotional. Instead,
Kung bumaba ang stock market, bumaba ang NAV, ngayon ka bumili ng mas maraming share dahil mas affordable. Pagdating kasi ng because in the history po of mga stocks investing natin, history repeats itself. But the sad truth, even though history repeats itself, ang mga tao hindi pa rin natututo, di ba? So ganun po dapat, bili tayo ng bili ngayon where i-take advantage natin na mayroong pandemic, kung mababa ang stocks, mas maka-afford tayo ng mas maraming shares. Kasi definitely po, after nito, mag-skyrocket po ang presyo ng mga magagandang kumpanya. Pagdating ng panahon na yon, ang laki ng value ng iyong pera. Kaya ngayon, iposisyon mo na ang sarili mo. So, second po, bakit tayo nag-i-invest? Kasi nagbibigay sila ng dividends. Oo, na-shock na ako na pinadalhan ako noong December na, Cheryl, may tubo yung pera mo. Itong dividend po, ito po ay a distribution of reward from a portion of the company's earnings and is paid to a class to its shareholders. So pagdating po ng taon, titingnan nila na may tubo ang buong kumpanya. Ito po ay i-divide nila sa lahat-lahat ng mga shareholders. Kung magkano ang shares mo, ibabase doon magkano ang dividend mo. Pero si dividends, may option ka. Dagdag mo lang ba yan sa pagbili ng shares or magpa-issue ka ng checking? May options ka po. Makaka-receive ka po ng email galing sa iyong fund manager kung saan ka naglalaga, kung anong decision mo, paano mo i-claim or itatap up mo pa ang iyong dividendo. Usually po, ang nagbibigay ng talaga, ng mas malakihan po na talagang regular ang bond fund. Now, ano ang mga pros and cons? Unahin natin ang pros po. The best instrument for long-term investment is mag-stocks tayo. This is the best way to stay ahead and to beat the inflation. Anong mga cons dito? You have to do it yourself. Ikaw nga ang pag-stock investing. Ikaw ang mag-study. Ano yung kalawan doon sa PSE, no? Yung mga nagre-red, nag-green. Kung hindi mo yan maintindihan, mahihirapan ka. Dapat alam mo kung ano yung mga market timings, nagbabasa ka lagi ng news, hindi doon sa news kung ang titingnan mo, paano pa ang performance ni Jollibee? Ano pa kaya ngayon ang performance ni SM? Ikaso lang, sanay na sanay tayo na pagdating ng newspaper, doon agad tayo sa lifestyle, doon agad tayo sa horoscope. Maling-mali po. Dapat educated na tayo. Dapat unahin natin anong galawan para alam natin anong nangyayari sa aking investment. Good stocks require at least big amount of money to start. Ito yung mga cons pagdating sa stock investing. Ang stock market is volatile and risky. Katulad ngayon na talagang sumadsad, talagang maliit na lang ang value. Nagne-negative talaga ang iyong portal nito. Pulang-pula, dumudugo. Pero kung ito ay pang long term mo, hindi mo pa siya gagalawin. Instead, dagdag ka ng dagdag. Kasi kung withdrawin mo nga siya ngayon during this pandemic na kung saan maliit ang value ng iyong pera, luging-lugi ka po, di ba? So, huwag kang maging emotional. O yung parang kasi baka kung mas may sakit ka sa puso, makita mo ang aking 1 million, na lang ngayon, 500,000 na lang, baka atakihin ako, di ba? Dapat hindi tayo maging emotional pagdating po sa ating mga investments. So, ito po ang example ng kung hindi natin yan mas maintindihan pa ngayon, kasi dapat tayo ang nakatutok dito kung ano pa ang galawan ng market. Kung pula po, that means mababa po sila ngayon. Nagne-negative ang pera mo, di ba? Dapat may pera kang pangbili dito. Dapat may wallet ka. At ito po ang kagandahan ni IFG. Ika-guide ka po. Ipaintindi sa inyo ano ito. At meron po tayong mga webinars or mga scheduled po na galing talaga sa mga kumpanya na ka-partners natin like sa MyTrade, pwede nyo po i-take advantage yan. So why we invest sa mga bangko kung saan
ano naman na nalulugi tayo because of the inflation at sa mga taxes, why not invest sa mga bangko? Diba? Hindi ka doon magdideposito, mag-invest ka ng shares sa BDO, sa BPI, sa Metrobank, diba? Itong mga kumpanyang ito, gusto mo ba ka-partners mo? Diba? So dapat kung gusto mo na sila ang maging kasosyo mo sa negosyo, mag-invest tayo. Kaysa naman makipag-invest ako, may pera ako dito pang puhunan, may 100,000 ako. Umpisa mo kung pwede kang makagawa ng mga ano dyan, mga pandesal or ubi cheese or mga ganun-ganun as a start. Baka pag uwi ko, ni isang pandesal, wala akong matikman kasi naubos na. Pero dahil very established itong mga kumpanyang ito, alam na alam ko pagdating ng aking retirement years, ang nalaga ko ng pera since 2014, abay, kikita na talaga yon. Now, kung sinabi kong 2014 pa ako nag-i-invest, so ngayon na bumagsak ang market, pulang-pula ang aking portal. Oo. Pero naging emotional ba ako? Hindi. Anong ginawa ko? Nagtatap up pa para madagdagan ang aking shares. So, ayaw na natin na purely consumer lang tayo. Ang gusto natin, investor din tayo na pag December, pag uwi ko, abay, sumasakit ang ulo natin no, na punong-puno ang SM, walang card. Nasistress ka. Kasi kung consumer ka lang, stress, masistress ka talaga, maapektuhan ka. Pero kung ikaw ay investor, makita mo, walang card. Ay, maraming nagsa-shopping. Aray, ang aking shares nito. Laki ang aking makikita nito. Diba? Instead na makita mo kung negative na ang sitwasyon, nakikita mo ang positive side of it. Dahil hindi ka lang consumer investor ka din. Pagpasok mo sa Jollibee, wala kang makuhang upuan dahil siksikan ang tao. Tuwang-tuwa ka pa. Kasi yung shares mo sa Jollibee, abay, kikita, di ba? Ganon ang mangyayari pag investor ka. Tingnan mo ha, kung naglagak tayo ng pera noong 2009 pa lang, last year pala, ang laki na ng gains natin. I-imagine mo nga yan. Kung bumili ako ng shares sa Universal Robena na tag 7 pesos lang, tapos ngayon, 144 na, tumubo ang pera ko ng 2,122%. Di ba? Ito po ang dapat gawin natin. Mag 10-year challenge tayo ha. Dahil na-educate na kayo Umpisahan natin ngayon. Tapos, after 2030, i-check natin ang ating portal. Huwag agad bukas, huwag agad next month. Kasi kung makita natin na nag-negative, baka mag-withdraw kayo agad. Balikan natin siya after 10 years. Lagak lang tayo ng lagak doon ng 500, 500, 500. Hindi naman yun masakit masyado sa bulsa, di ba? Baka nga isang latte mo lang yan sa Starbucks 10-year challenge tayo. Kasi po, para po ito sa ating isang magandang buhay pagdating ng future. So, sabi ko kanina, pag emotional tayo ng mga bakit tayo hindi mag-umpisa sa mga bond fund? Kasi po dito, sa bond fund, abay talagang dahil ito po ay mga fixed income investment. Ito po ay mga government na mga companies or mga companies na naglo-loan. Ang tayo po ang nagpapahiram sa kanila ng pera. Ito po ang nangyayari pag bond investor ka. Ikaw ang nagbigay sa kanila ng puhunan kung nagkaroon ng, for example, ang isang government agency sa Build program, pagpapa-expand ng maraming maglo-loan ngayon ang DPWH. Every month, magbabayad talaga si DPWH. Doon sa bayad nila, may tubo ang pera mo dahil ikaw ang isa sa mga nagbigay ng puhunan. So, ang iyong mga payment nila, magbibigay ng interest sa iyong mga bond na nabili mo.
So this is used by the government or corporation to raise money for capital or for expansion. So anong interest payment doon? Ang bond investor po nagre-receive ng periodic payments kung saan ang interest rate nito doon sa mga bond na bebenta. So paano po gagawin yan? Anong mga i-weigh mo para dito ba ako nabibilong? Ito ba ang tamang investment na umpisahan ko? So this one po will provide a steady of guaranteed income. Ito yung kagandahan pag emotional ka or bago ka pa lang dito or short lang ang iyong investment horizon. Meaning, gusto mo nang mag-withdraw in 2 or 3 years. Bond fund po ang ika-recommend natin. Bakit? May guaranteed income po kasi at very low ang risk nito compared sa mga stocks. Okay? Anong cons dito? Usually accessible siya only to big and institutional investors. Ito po ang nangyayari. Di ba? So, pag mag-bond fund po, more or less nasa 4% po. So, ibig sabihin dyan, divide natin sa 72 by 4%. Doon natin malalaman kailan ba magdodoble ang ating pera. So, it requires a large amount of capital. Pero ngayon po, kahit bond fund, dahil inaano na nila na lahat nga pwede nang makapag-umpisa, may it be bond fund, balance fund, or stocks, okay na po to dahil sa 1,000 lang po, pwede na tayo dyan. Now, ano ang kaibahan? Ano mga stocks or bonds para natin malaman? Ito ba ay fit pa sa katulad kong na klase na investor? This is one way po to know if an investment is matching for you and your goals. Dapat malaman natin ano yung mga investment risk profile. Every time po mag-apply tayo ng mayroon po doong mga i-review natin na mga na mga risk assessment. Paglalagay ka, magkano ba ang sahod mo sa isang taon? Ilan ba ang pinapaaral mo? Ilang percentage ang hindi ka matataranta kung ito ay magiging loss? Ilang percentage ang ini-expect mong tutubo ang iyong pera? Ilan doon sa budget mo, ilang percentage ang ilalagak mo for ito yung mga types of questions para malaman anong investment risk profile mo. Para malaman kung moderate ka lang ba or aggressive ka na investor. So ito yung malalaman natin. Alamin natin kung conservative ka, yung matatakotin ka. So conservative investors wants to protect their money while giving it space to grow through low-risk investment funds. They want to preserve their savings, take advantage of investing opportunities, and still reach their goals as early as 1 to 3 years. Ito nga po, maiksi lang ang ating investment horizon. Kung plano mo in 2 years time, gusto mo nang kukuha ka ng tubo ng iyong pera, dapat po dito mo ilagak sa bond fund dahil conservative nga tayo, di ba? Kung moderate ka naman, this is an aggressive, moderately aggressive na investor. You want to balance the capital growth and protection. Gusto mong makakita ng growth at protected din ang pera mo. You prefer the combined benefits of bonds and equities. Kaya kung moderate ka, ang naka-recommend natin sa inyo, dito ka maglagak sa balance bond. Ito yung mga sa bond nga, itong nagpapautang. Sa kabila naman is may mga equities. So kinumbine ang dalawang low risk at ang high risk. Kaya kung i-combine sila, nasa average lang. Kaya nagiging moderate siya. So kung itong klase, noong nag-risk assessment ka, ganito lang pala ako, moderate. Mas isasuggest sa'yo, maglagak ka more dito sa balance fund. So ganun po yun siya. Okay? Pero pag aggressive ka, kasi ang ang investment horizon mo, katulad ko, 2014. Pero ang tinitingnan ko, i-withdraw ko ito after na pag nag-60 years old ako. So mahaba-haba ang aking investment horizon. Pwede pa ako dito dahil aggressive pa, pwede pa ako dito sa mga equities.
you are committed to investing for long term, di ba? Kung 2014 to, kailan ba ako mag-60? After 12 years pa, madagdag pa, no? Simula noong 2014. So more than 20 years ang ang time para makita ko, ma-generate ang aking kita sa investment. So aggressive ang category ko, pwede ako dito sa mga equities. So you want to increase your earning potential doon sa pera mo for maximum profit and to meet your goals. Kasi nga, ang goal ko dyan is para pang retirement ko, di ba? So, kung ganun po, dapat maintindihan natin, paano ba yan, Ma'am Che? Ito pong sekreto ng mga mayayaman kung bakit mayayaman na sila pa yung nakapag-invest sa mga mutual funds at sa mga stocks. Ngayon po, tayong mga ordinary de la Cruz, Juan de la Cruz, abay, pwede na tayo maglagak. Pero intindihin natin itong rule of money. Kasi nga ito ang tinuturo natin na sekreto ng mga mayayaman. Dito kasi natin ma-appreciate, no? Pwede bang dumoble ang pera ko? So with the rule of 72, where 72 is constant po, i-divide natin sa investment rate. Doon natin malalaman ilang taon magdodoble ang iyong pera. So, ganito po ha, kasi inintroduce pa yan ng aking lolo Einstein. Kung may 10,000 ako sa bangko, kailan ba yan pwedeng maging 20,000? Darating ba yan sa panahon na mag 20,000 talaga? Yes po. Pero hindi pa natin maramdaman. Bakit? Mag-antay po kasi tayo dahil 1% lang ang tubo, mag-antay pa tayo ng 72 years. Maabutan pa ba natin sa edad natin ngayon, plus 72, maabutan pa ba natin na mag-20 mil ang ating pera? Kaya nga hindi natin naramdaman, dumoble ba ang pera natin sa bangko? Pero kung naintindihan natin po ang rule of 72, noong mas bata-bata pa tayo, abay, pwede naman pala doon sa bond fund, kung saan 4%, na every 18 years magdodoble ang aking pera. Or sa balance fund, kung saan every 6 years. Or sa equities, kung saan every 6 years magdodoble ang aking pera. This is with equities, ha, yung 12% ang tubo ng pera. Kung tingnan natin ang diferensya, kung nag-bond fund lang tayo dahil less risk taker tayo. Noong umabot na tayo dahil 4% lang ang tubo, noong nag-65 tayo, 400,000 lang ang na-achieve ng ating savings. Pero kung nag-12% tayo, kung saan every 6 years dumodoble ang ating pera, naging 6.4. 6 million ang difference, oh. Pero kung late na tayo nakapag-umpisa, manigurado na lang tayo, di ba? Pwede din naman. Mas maganda na yung merong konti kaysa walang-walang tinubo ang pera na hindi natin maabutan. Kasi nga, with the understanding of rule of 72, ito po ang beauty ng money working for you. Please note ha, ito po ay lang kasi for purposes of illustration ha, pero hindi ito yung guarantee talaga kasi depende pa po yan kung anong performance ng pera. Pwede kasi na yung equities na pag nag-boom ng boom talaga, mayroon pang mag 16% or may kung katulad ngayon ng pandemic, baka mas maliit po ang So, kung sa 4% po, dito po tayo sa time deposit or sa bond fund. Pero dito po sa 12%, equities po ang ating sa mutual fund. Kasi nga, kung naintindihan natin ang rule of money, dapat pinagtatrabaho na natin ang pera natin. Pero kung hindi natin naintindihan ang rule of money, tayo po ang magtatrabaho para lang kumita ng pera. Di ba? Ito yung kaibahan ng poor mindset at ang wealthy mindset. Ito yung kaibahan ng mindset ng mga mayayaman at sa ating mga ordinary Juan de la Cruz lang. Kaya maraming salamat IMG at nagising kami dahil sa mga turo ninyo. Now, this is the secret sa mga mayayaman. Ngayon po, available na po sa atin. Ang ganda po ng mutual funds dahil ngayon, ikaw po isa na sa mga shareholder ng Jollibee.
may ownership po dito. Nakakabili ka ng number of shares, long term dapat ha, long term. Kasi nga ang investment na totoo, dapat po patulad ito nung nagtanim ka ng puno ng mangga. Mag-antay ka ng ilang taon bago mamunga ang mangga. Kung may mag-offer po sa inyo, pugananan mo ako 1,000,000, after 2 months po, kikita ka ng ganito, mag-isip-isip ka na. Because hindi po yan ang totoong ng investment. Baka mas-scam tayo. So do you want to be partners with these companies? Magsara man ang ABS ngayon, pero hindi ka pa rin nalulugi dahil naka-diversify ang iyong funds sa iba't ibang kumpanya. Pwede ba ako malugi, Ate Che? Tanungin ko kayo. Kasi isa lang po na para malugi tayo. Kung itong lahat ng kumpanyang ito sasabay sa ABS para magsara. Nangyari na ba yan sa atin sa Pilipinas? Wala pa naman, di ba? Pero definitely babalik yan. Ilang beses na ba sinara sa ABS pero babalik pa rin yan, di ba? So do you want to be partners with these companies? Umpisahan na natin. Pero intindihin muna natin, ano ba yung mutual funds, Ate Che? So ito po ay isang type po ng financial vehicle kung saan may pool of money nga, sinabi ko na, di ba? Kanina na iba't ibang si Bernadette, si Kuya Eric, si Kuya Juanito, di ba? May mga naglalagak ng tagwa 1,000. Tapos nung naipon na, i-invest ito sa mga stocks, bonds, para ma-diversify ang ating mga funds. Ngayon, si mutual fund po, operated po siya ng isang professional fund manager. Kasi kung pagbigay lang yan ng injection, sa akin kayo mag-invest kasi ano ako mag-inject. Kung magpabunot lang ng ipin, itatrust natin kay Dr. Bernadette. Pero dahil ito po ay mga sa corporate world, doon sa mga pag-iintindi ng mga stocks, ng mga anong galawan ng market natin, itatrust natin doon sa mga experts sa field na yan, di ba? Di naman tayo magtatawag ng mag-fix ng aircon doon sa mga di ba? Na nagaano ng mga tubero, di ba? So, doon sa mga experts na yun. Kasi po, sila po, yun lang po ang gawa nila. Araw-araw ng ginawa ng Diyos, nakaupo po sila sa PSA, tinitingnan, minomonitor yung widescreen doon. So, ito po yung mutual funds. So, anong po mangyari? Ikaw ito. Ang pera mo magiging makasama sa iba't ibang mga investor. So, nagkaroon ng pool of money. Nilagay natin sa isang fund manager. Fund manager, anong gagawin? Iano ng fund manager kung saan siya mag-i-invest. Ilalagak niya ito sa securities, like katulad ng stocks, ng mga bonds, di ba? Tapos, mag-generate ng mga returns. Ang mga returns, ipabalik sa investor. Saan ba nila nilalagak yan? Ito ang mga kumpanyang ito. Kasi nga, namimili sila sa mga top 25 or 30 companies na saan pwede mag-invest. Pero po, ang nakaregister po sa ating PSE is more than 250 companies po. So, mamili talaga sila kung ano yung mga best performer para talagang makita natin na nag-generate ng income ang ating pera. So, sabi ko nga kanina, magdidepende yan kung ano ang NAVs. Sabi ko, i-explain ko pagdating ng So, ito na po yung NAVs. Ito po ang makikita natin kung may portal tayo kung ano yung net asset value per share. So, ito po ang current price ng bawat isang share na nabili mo, binibigyan yun ng value. So, paano natin malalaman kung piso ngayon? Paano natin nalalaman na 0.5 na lang pala? Ito po magre-reflect sa ating portal. Makikita siya in summary na net asset value per share. NAVs ang tawag noon. So, if you invested 1,000 pesos, tapos tag-piso per share, so nakabili ka ng 1,000 shares. Pero kung tag 0.50 lang per share, abay 1,005 ang nabili mo sa 1,000 pesos mo. Ganun po ang equivalent. Pag magkano ang puhunan mo, i-base po yan kung ano po ang net asset value. So, investors make money when the price of the mutual fund computed as
net asset value per share or NAVs increases in value. So, ganun po ang mangyayari. Okay? So, saan ba tayo dapat makita natin? So, kung ganito po ang mga ano natin, ang pag-i-invest natin, no, na naglalagak talaga tayo ng regularly, makikita po natin na pataas ng dahil pa mahal ng pamahal ang NAVs, pakunti ng pakunti ang nabibili nating shares. Are you with me? So, kung ano lang, ang puhunan natin 3,000, pero every year ka, naglalagak ng ano, no, every year nag-change din ang NAV po. Noong 2001, tag 3 pesos lang. Kaya no wonder, ang nabili mong stocks sa iyong pera is, ano, 9,000 mahigit. Pero noong 2007, 11 pesos na. Kaya naging 3,000 na lang mahigit ang nabili mong shares. Pero i-total itong lahat ng shares na nabili mo, ito na lahat ang total shares mo. Hindi pa ang presyo na noong 2016 is 34 na. Yung pera, ang total investment value is already 1 million mahigit. Kasi nga, ganun ang nangyari. Regularly kang nag-top up ng pera para bumili ng shares. Kaya talagang kumita ang pera mo. I-deduct mo ang iyong puhunan, doon mo makikita magkano ang naging gains mo, di ba? So first po, kung nag-i-invest po tayo sa mutual funds, ngayon po very affordable na siya. Low lang ang capital natin sa initial na 1,000, abay, pwede pa tayong mag-top up 500 pesos lang. Kayang-kaya. Dapat po diversified. Sabi natin, huwag nating ilagay sa isang basket lang ang lahat ng itlog natin. Kasi kung babagsak ang isang basket, basag lahat ang itlog, di ba? Ganun po dapat ang ating gagawin. Diversification po is the practice of investing broadly across a number of different investments to reduce the risk and maximize earnings potential, di ba? So, anong magagandahan pag nasa mutual funds dahil pasahero ka lang, di ba? Very convenient. Anong nangyayari? Kasi sila na lang you don't need to monitor talaga. All the investors have to do is to invest lang. No need for the investors to time for the market and watch the prices as they play around, no? Doon sa ano natin, sa PSE. Ikaw na kasi lang pasahero para ka nung after ng boarding, tutulog ka lang, ang nagka-focus talaga yung piloto. Pero pagdating ng panahon, na tama doon sa anong oras lang ang pag-flight mo, pagdating nyo sa Pilipinas, pag-landing, sabay pa rin kayo, di ba? So, professional management, meron na po dito dahil na sila ang experts, di ba? So, mutual fund investors enjoy the benefit of the services of the professional managers. These fund managers and experts monitor actively and manage the funds on the regular basis. Sila po yung nakaupo doon na nagmo-monitor kung paano pa ang galawan ng market. Hindi sumasakit ang ulo mo dahil you take advantage dahil merong professional manager doon sa funds mo, di ba? At madali lang po siyang i-liquidate. Mutual fund investors can redeem their investment within 5 to 7 banking days after a redemption notice is requested. If meron ka na pong portal, dahil IMG ka na, makita mo po doon sa iyong mutual fund, kung mag-top up ka, may plus. Kung mag-withdraw ka, may negative doon. I-click mo siya, redeem po yon. So, ibigay ka lang ng 5 to 7 banking days, pwede mo nang ma-receive ang iyong check-in. Madali lang pong i-claim ang iyong pera na tubo. Dahil investor ka, tax exempted ka. Di ba kung naglalagak ka lang ng iyong savings doon sa bangko, every year na ginawa ng ating mga banks, tatanggalan ka ng 20% withholding tax. Dahil investor ka, tumutulong ka sa ekonomiya ng Pilipinas, abay, exempted ka sa tax. Kaya nga, ang mga mayayaman, sila na itong mga may pera, sila pa ang maraming tax exemption. Bakit hindi natin i-take advantage yan? This because ang ating gains talagang
tubo ng pera natin. Wala ng tax na ikakaltas pag investor ka. Ilang percent lang ba ang nag-i-invest sa Pilipinas? Sa mga Pilipino? 1.7%. Saan ba ang iba? Puro po mga foreigner. Dapat tayo po, mga Pinoy, mga nandito sa mga nasa iba't ibang bansa. Hinihikayat ko po kayo, don't just settle to become overseas Filipino worker. Why not pag-uwi natin is overseas Filipino investors tayo? Ha? Palitan natin yung sa atin na OFW lang tayo. Dapat OFI tayo kasi na-educate na tayo ni IMG. Safe ba diyan, Ate Che? Mutual fund companies in the Philippines po, regulated po yan ng SEC. Okay? Or Security Exchange Commission. They are required to comply with the Investment Company Act or the Republic Act of 2629. They're also banned from investing in certain assets and getting involved in certain transactions. Hindi po sila safe na, abay si SEC mismo ang magpapasara sa kanila. All these things protect Filipino investors against illegal and unfair investment practices. Diba? Kasi nga gusto natin na ang perang pinaghirapan mo is lalago at protektado. Abay, tax exempted pa. Diba? Yun ang ano natin. So, diba, tatlo ang sinabi ko kanina, may bond fund, may stocks, or may balance fund. So, ano pa ang composition kung bond fund siya? Fixed income ang instruments niya, diba? Conservative ka. Low risk taker ka. Pero ang tubo nito, 4 to 6% lang. Mayroon itong guaranteed na stability plus reasonable growth in 1 to 3 years. Ito yung pang-buffer mo, di ba? Kung may stocks ka or may equities ka, para may buffer ka, kukuha ka din ng bond fund. Ano mo sa 100%, i-breakdown mo ito. Ilang percentage ang ko para sa stocks and equities? Ilang percentage dito ang para sa bond fund ko? At ilang percentage ang sa balance fund ko? Okay? Now, dito sa stock po, shares ito ng stocks where equities po ang nandito. Aggressive ka, okay? Kahit mag-roller coaster ang galawan ng market, hindi ka natitinag, okay? At dapat long term, ang perang nilalagak mo dito, pwede mong iparking nang sa loob ng 5 years na hindi mo ito gagalawin. Baka afford kang ipark ang perang ito na hindi mo gagalawin kahit anong mangyari. Para mas mo ang average na kita na 10 to 18% sa balance fund po. Stocks and fixed, combination ni bond fund at ni stocks. Moderate ka dito. Medium to long term to moderate investors 3 to 5 years. Kung saan 7 to 10% ang pwede nating potential na kikitain. Depende po ang itong mga percentage dito ha, depende sa galawan ng market. So ito yung kagandahan ni mutual funds kasi merong cost averaging strategy. So para mas maintindihan natin, ano pa ito, Ate Che? So gagawa tayo ng mga iba't ibang senaryo. What if patuloy na tumataas ang ating market, pakunti ng pakunti ang nabibili nating shares. Nakita nyo noong umpisa, nang may 100 pesos, tag 10 pesos pa lang, 10 ka shares. Pero noong after 6 months na tag 20 pesos na, 5 na lang ang nabili na shares. Dito naman, bumagsak ang market pero pumalo balik sa original price na 10. Dito naman sa scenario 3, nag-umpisa sa 10 pesos pero bumagsak at hindi na nakabalik sa 10. Kung mangyari ito at hindi mo masyadong naintindihan ang galawan ng market, mataranta ka na, di ba? Alam mo kasi na pag maganda ang stocks, doon ka, maganda ang performance mo. Tingnan nga natin ha. Kung first scenario, 10 pesos nag-umpisa,
sa loob ng 6 months, may 100 pesos ka lagi. Bumibili ka ng shares. So noong 10 pesos ang shares, nakabili ka 10 shares. Noong month 2 na nagiging 12 ang per share, 8.33 na lang. Pero noong pagka third month, 7.14 and so on and so forth hanggang noong 6 months, abay, tag-20 na. 5 shares na lang ang nabili mo. Kung i-total natin lahat ang iyong number of shares, meron kang 42.28. Kung saan kung ibebenta mo ito at the price of 20, ang nagiging value niya 845 pesos. I-deduct mo ang puhunan mo ng 600, tumupo ka ng 245 pesos. 6.8% ang tinupo in average ng iyong pera bawat buwan. E paano noong bumagsak Ate Che pero nakabalik? Ganon din po, nag-umpisa sa 10 pesos, so on and so forth, pero bumibili ka regularly. Ang naging total shares mo, 85.25. I-times natin sa kung magkano ang value, 10 pesos. Nagiging 825. Deduct natin ang 600 na puhunan. Tumupo ka ng 252. 7% ang kinita natin on average buwan-buwan. E dito nataranta na ako. Pero dahil educated ka na ni IMG, nag-umpisa sa 10, pero kahit bumagsak sa piso, sumadsad at hindi na talaga bumawi, bumibili ka pa rin ng 100 pesos every month. Magkano ang total shares mo? Aboy, 257 kasi mas marami kang shares na bili, lalo na noong nagpiso na lang. Magkano ang pera, ang value ng pera mo at 4.5 pesos? 1,157. I-deduct mo ang 600, tumupo ka pa ng 557. 15.5% per month on an average ang tinupo ng iyong pera. Mas maganda naman sa 0.125 sa bangko, di ba? Ito po yung kagandahan kung nag-peso averaging tayo. Kung buwan-buwan, bumibili ka. Pero ikumpara natin ha, si John at si Peter. Si John may 12,000 pesos siya. Sabi niya, January lang ako maglalaga kasi piso pa lang. Ang nabili niyang shares, 10,582. Pero hindi na siya nagdagdag hanggang sa nag-December. Pero si Peter, ang ginawa niya, 1,000 lang. Pero buwan-buwan siya bumibili ng shares. Noong mahal ang naka-800 lang siya. Ibumagsak, nagiging 8.87. Nakabili siya ng 1,149. Bumalik sa mahal na nag 1.2, bumaba naman ang nabili niya, 833. Pero consistent siyang naglagak ng 1,000 per month. Tingnan nga natin, ang puhunan ni John, 12,000. Ganon din ang naging puhunan ni Peter. Pero si Peter, dahil isang beses lang nagbagsak, kahit isahang the same amount, 10,582 lang ang nabili niyang shares. With peso cost averaging, magkano ang nabili ni Peter? 11,952. Kung i-times mo ito sa 1.1190, mas malaki ang tubo ni Peter kaysa kay John, di ba? Simple math. So, kung nag-umpisa ka sa 10-year challenge na sinabi ko noong 2009, kung saan ang lang is 10 pesos lang ang share sa PhilEquity Fund. Noong 2018, umabot ito ng 48,500 na sana. Anong gusto mo? Katulad ka ni Maria, na ang gagawin lang niya kung anong tinuturo ng kanyang mga lolo't lola, old school, sa bangko lang maglagak ng pera, or dito ka kay Jose na nakapag-aral na dito sa IMG. Kasi si Maria, depositor lang siya. Savings account meron siya kasi sa bangko lang siya naglalagak ng savings niya. Anong ginawa ni bangko? Nilagay ito sa mga investment vehicle. Kung saan si bangko kikita ng 12%, ibabalik kay Maria ang 0.5%. Pero si Jose, na educate about mutual funds, abay, shareholder siya.
Investment ang tawag. Tax-free pa ito. Ito, itatax pa si Maria dito. Anong gagawin ni mutual fund? Kung anong ginawa din ng bangko. Kung saan ang 12%, diretso kay Jose ang 12%. Diba? Saan mo gusto? Simpleng depositor or magiging investor? Dito itatax ka or magiging tax-free? The choice is yours po. So, anong mga financial goals mo? Kasama ba ito na dapat may dream house ako, may kotse ako, makapag-retire ako with enough funds, na kahit mawalan ng trabaho, mapag-aral ko pa rin ang aking mga anak, pagkaano'y makatravel ako kung saan-saan, makapagpatayo pa ako ng iba't ibang negosyo. Kasama ba yan sa mga financial goals ninyo? Sabi po kasi ni Sir Rex Mendoza, goals without deadlines are just dreams. So, dapat maglagay ka, dream house by January 2020, 2021. O di ba? Ganon dapat. Dapat may ano tayo, may timeline. Kasi kung walang timeline, pwede yan na forever na magiging dreams na lang, di ba? So, anong mangyari? Dapat mag-change tayo ng practices. Dapat hindi na tayo magiging great spender. Kung hindi, mag-change na tayo into saver. I-review nga natin, mahilig ba ako sa mga soda? Mahilig ba ako sa pakapi-kapi araw-araw? Palagi ba ako every weekend nagda-dine out? Or mag-ano na lang ako, kailangan ko ba talaga branded lahat ang aking mga damit? Hindi namin sinasabi na i-deprive nyo ang sarili nyo. Ang sinasabi namin, magtipid-tipid ka. Hindi naman siguro na bawat kain mo, itutulak talaga ng Coke, di ba? Or araw-araw talagang may kape ka na naka-Starbucks talaga. Eh bakit hindi mo hugasan itong cup na to, tapos lagyan mo 3-in-1 at hot water? O di ba nakatipid ka pa? Kasi po, kung tayo po yung meron pa tayong 13 months pay, or yung bonus natin, kung nilagak lang natin to, nag-delayed gratification lang tayo, in 35 years sana, may 5.4 million na tayo. Pero kasi pagdating ng bonus, wala pa nga ang bonus na ibenta na ng iba, no? Ang iba naman, pag ano, nahati-hati, na sino bang bibilhan ko ng mga gift? Ito po ang magic ng compounding interest na mayayaman lang dati ang may alam. Imagine mo, 33 pesos per day. Meron ka na pala in 30 years na 3.5 million. Pero ako nagtatrabaho ng 15 years na. Asan man tong 3.5 million, di ba? Kasi po kung ang iyong natitipid sa isang ano po is 30 years, 3.5 na yan. Kung dito mo ilalagak sa 12%. Pero kung nakakatipid ka ng 10,000 pesos per month, nilalagak mo sa 12%, abay, after 10 years, may 2 million ka na. After 30 years, may 35 million ka na. O, hindi talaga ako magiging pabigat sa aking pamilya pagdating ng retirement ko, di ba? Ang sakit lang din kasi natin, palagi tayong procrastination, no? Panay lang tayo, delayed. Sige, later na lang. Hindi, bata pa naman ako. Tingnan nga natin si Mr. Save Early. May 20,000 siya. Nag-umpisa siya 25 years old. Hanggang 30 years old siya, naglagak siya at the same time 20,000. Pero si Mr. Save Later, sabi niya, sige, ano na lang. Pagdating ng 31, sabi niya, uy, ang yaman na pala ni Mr. Save, ako nga din mag-invest, humabol siya, no? Pero yung itong si Mr. Catch Up, talagang siya, naglagak talaga siya ng noong 31, pero taon-taon na siya naglagak. Pero sino po ang nakakuha ng mas malaki-laki? Diba? Si Mr. Save Early. Kaya wag na po nating ipagpabukas pa because tomorrow is never promised. Diba? So, ito po ang kagandahan pag member tayo ni IMG. Ito pong iba't ibang mga companies na ito, ka-partners po natin. Pag member ka, sa iyong pagiging member na 5,500 kung nasa Pilipinas ka,
Kung nasa Saudi Arabia, it's $175. Meron ka na kaagad 1,000 pesos na iumpisa ni IMG to have an investment in Soldevo Strategic Growth Fund. Saan nakalagak? Sa top 10 companies ang iyong 1,000. Dito lang naman po. SM Prime Holdings, Ayala Land, BDO, SM Investment, Bank of Philippine Islands, the BPI, Jollibee Corporation, Ayala Corporation, Philippine Container, di ba? The Terminal Services, yung 7-Eleven, EEI Corporation. Ito po ang top 10 na nilalagakan ng iyong pera sa 1,000. Si SSS nga nag-invest, di ba? Di, gawa na natin ngayon ng iplanuhin na natin at aksyonan na natin. Kasi para mangyari ang ating dreams na magiging realities po. Kasi kung wala pong execution, mananatili po yaang plano lang. Di ba? So, start building your solid financial foundation. Sabi nga natin, in Kaiser alone, ang tatlong ito, sagot na ni Kaiser, ang level 1 mo. Ito, personal natin gagawin, si manage debt at have an emergency funds. Second level of investing po ang ating tinuturo dito sa mutual funds. Third level po ang stocks. Okay? So, sana po may natutunan tayo. Dapat sa Kaiser na tayo mauna. Kung investment lang po ang hanap natin, dito na tayo sa complete na package. Di ba? Nanggaling kayo doon sa explanation ni Sir Juanito. Ito po ang na-offer ni IMG. At hopefully po, you will do it para ma-maximize nyo ang mga benefits nyo being an IMG member. Kasi po kung mag-invest tayo, zero load forever. Ibig sabihin, ang 1,000 mo, makakabili talaga ng 1,000. Alright? Happy investing po. Thank you very much. Kung gusto nyo po kung ano, pwede din po natin kayong maturuan pag IMG member na po kayo on how to get started po sa mga Ramper Financials. Thank you very much. Alright. Questions? Ayan. Congratulations, Ma'am Shea. Okay. Take over saglit, sir, sa Q&A, sir. Mayroon lang akong i-attend saglit, ha? Sige po, ma'am. Sige po, ma'am. Hello po. Salamat, Ate Che. Opo, sa galing-galing na ni Ma'am Shea. Sa first time niya yung mag-mutual fund, pero ang galing-galing. Hindi pa ako nagaganyan, hindi ko po masyadong marunong. May next pa yan. Sige na po magsatanong, sasagutin Ma'am Shea mamaya. Shout out ko lang si Miss Maylene from Macau. Nakahabol siya. Wow, hello Ma'am Maylene sa Macau. Anong oras ngayon doon? Mag-ano na? I think parang Pinas na. Mag-alas 5 na siguro doon. Hello po. Yes. At andito din, nag-stay si Dave Capistrano. Hello maalo sir, Dave Capistrano. Sana po meron tayo natutunan at tayo gumawa na ng aksyon sa ating mga natutunan ngayon. Oo. Miss Lisel, saan ang location kaya ni Miss Lisel? Hello Ma'am Lisel. Hello po. Kumusta po? Saan po kayo ngayon, ma'am? Sa Riyadh po. Riyadh din po kayo pala. Opo, kumusta po? Kayo na po. Mabuti naman po. IMG member na rin po kayo, ma'am? Yes, sir. Wow, congratulations po. Salamat. Basta ano Miss po? Lisa, baka po may tanong kayo, ha? Si Dave, ano na lang. Tsaka si Miss Maylene, baka may mga tanong. Okay. May natutunan naman po tayo sa ating kay Ma'am Shea. Sana ay marami po natin natutunan at i-apply po natin sa ating buhay at i-share natin sa ating kasama yung ating mga natututunan.
Kumakain yata si Lisel. Kumakain. Opo. Siguro malinaw naman, sir. Opo. Tapos share lang tayo sa ating mga kasama para ating palaganap ang mission ng IMG to educate our kababayan, Muslim mga OFW.